Good morning po sa inyo lahat mga kapatid. Sa umagang ito mga kapatid, so we continue on the study of the book of Galatians. No, na may title pong, basahin po nga natin, No Other Gospel. So walang ibang mabuting balita. Ayan. Walang ibang mabuting balita. So ito ay pinag-aaralan natin mula po sa aklat ng Galatians, okay? At ito ay isang napakagandang pagkakataon kung paano si Paul, nung sinulat niya ito, ay isa po sa kanyang, sabi ng mga scholar, ito yung kauna-unahang sinulat niya sa epistle. Okay? But, ganun pa man, makita po natin dito ang napakatinding sulat niya at napakalaman, napaka-essential, napaka-nourish, ika nga, ng sulat ni Paul pagdating sa Galatians to address itong mga erroneous teachings na umuusbong sa iglesia dito sa sa Galatians. At sa umagang ito, mga kapatid, samahan niyo po ako. Babasa muna po tayo dito sa Galatians chapter 2, verse 11 to 21. Ayan. So kung meron po kayong mga Biblia dyan sa inyong tabi, ay tayo po ibabasa po anho. At siyempre, bilang paggalang sa salita ng Diyos, muli po, hinihilingan ko po na tayo ay tumayong lahat para po sa pagbasa ng salita ng Diyos. At aki pong babasahin at inyo pong subaybayan ang ating pong pag-aaralan o ang ating teksto sa umagang ito from Galatians chapter 2, verse 11. So ito'y continuation po ng tinapik po last Sunday ni Pastor Job. And then ito yung part 2 ng ating pag-aaral sa umagang ito. Okay? Babasahin ko po at ganito po ang sinasabi ng Galatians chapter 2, verse 11 to 21. Subalit na dumating si Pedro sa Antioquia, harap-harapan kong sinuway o siya'y sinuway sapagkat maling-mali ang kanyang ginawa. Dahil bago dumating ang ilang sugo ni Santiago, siya'y nakikisalo sa mga hintil. Subalit na dumating ang mga iyon, lumayo na siya at hindi nakisalo sa mga hintil dahil sa takot niya na pangkat na nais tuliin din ang mga hintil. At gumaya naman sa kanya ang ibang mga kapatid doon ng mga Hudyo. Pati si Bernabe ay natangay sa kanilang pagkukunwari. Nang makita kong ang kanilang kinikilos ay hindi ayon sa tunay na diwa ng magandang balita, sinabi ko kay Pedro sa harap nila lahat, kung ikaw ay isang Hudyo, ay namumuhay na parang hintil at hindi bilang Hudyo, bakit mo ngayon pinipilipit ang mga hintil na namumuhay gaya ng mga Hudyo? And verse 15, kami nga'y pinanganak na Hudyo, at hindi makasalanang hintil. Gayunman, alam naming ang tao'y pinawalang sala sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo at hindi sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan. Kaya't kami ay sumasampalataya kay Kristo upang mapawalang sala sa pamagitan ng pananampalataya sa Kanya at hindi sa pamagitan ng kautusan. Sapagkat walang taong pinawalang sala sa pamagitan ng pagsunod ng kautusan. Ngunit kung sa pagsisikap namin mapawalang sala sa pamagitan ni Kristo, ay matagpuan kami makasalanan pa, nangahulugan bang si Kristo ay tagapagtaguyod ng kasalanan? Hindi. Ngunit kung itatayo ko muli ang winasa ko na, pinapakita ko makasalanan niya ako. Verse 19, ako'y namatay nasa kautusan, sa pamagitan rin ng kautusan upang ako'y mabuhay para sa Diyos. Ako'y kasama ni Kristo na ipinako sa krus, kaya hindi na ako nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na nabubuhay sa akin, at ang buhay ko ngayon ay sa katawan ay kinabubuhay ko sa pamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog na kanyang sarili sa akin. Hindi ko itinatanggihan ang kagandahan loob ng Diyos. Kung ang tao ay mapawalang sala sa pamagitan ng kautusan, walang kabuluhan ang pagkamatay ni Kristo. Panginoon, sa umaga ito, muli po, Lord, ay nagpapasalamat po kami sa magandang araw na ibinigay mo sa amin. Sa kalusugan, kami ay binangon mo, Diyos. At sa kalakas at kagalakan, Panginoon, na taglay po namin. Lord, we thank you, we honor you in the midst of us, Lord, and we acknowledge your presence, Panginoon, na patuloy na siyang kikilo sa aming buhay. Lord, give us wisdom. Open our hearts, our minds, nang sa gayong Panginoon, ang iyong mga mensahe, ang iyong gospel, ang patuloy na magturo sa amin at makapamuhay kami ng naayon po sa iyong kalooban. Panginoon, tinataas po namin sa iyo ang lahat-lahat, O Diyos, sapagkat ang salita mo, Panginoon, ay patuloy na
na mangusap sa amin, mag-penetrate sa aming mga buhay, sa aming kaluluwa, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po aming pasalamat na langit hiling sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Praise God. Makakaupo na po tayo lahat. Okay. So, ang Galatians po ay nagkaroon ng isang matinding problema at hinaharap na problema. No? When Paul starts to leave the Galatians churches, merong umuusbong na problema. Okay? There was a hamon para sa kanya. Now, ang Galatia po is located dito po sa Minor Asia, and nowadays, kung tawagin po siya, ay Turkey. No? Sa present-day Turkey. At makita po natin na ang Galatia po ay pinasukan ng tinatawag po na katuruan na Judaizers. No, mga Judaizers. Ang mga Judaizers po ay ito yung mga naniniwala na si Kristo ay Messiah rin. Siya ay tagapagligtas. Ang kaligtasan ay kay Kristo. Pero ito problema, hindi nila ma-reconcile, hindi nila maarok kung paano ipapractice yung law. So, inadapt nila ang law. Yes, meron tayong kaligtasan kay Kristo, siya ating Messiah. Pero yung law, hindi nila iniwan, isinama nila sa kanilang pagtuturo na ito isang sangkap ng kaligtasan. And that was the problem when talks about Judaizers o Judaizers. Ano po? In other words, itong mga ginagawa nila, they impose the law on the top of Christ, of Messiah, ang kaligtasan sa ating Panginoon, knowing that Jesus is the Savior, pero kinakailangan na gawin o sundin yung mga rituals and mga rules na kanila nakagisnan. So, that is the problem. Okay? And last time, nung ating pinag-aralan, so hindi po yun yung tinatawag na kabuuan na katuruan na sinasampalataya na tinuro ng pure gospel o ng true gospel. Ano po? So, ito isang napakalaking hamon para sa kaniya, kay Paul, no, kung makita po natin, and last Sunday kung paano pinagtanggol ni Paul yung kanyang kredibilidad bilang apostol. Not only that, but of course, yung gospel, yung pure gospel na kanyang pinaglalaban. Ano po? By the way, mga kapatid, ang mga Jews o mga Judaizers, they are two major practices na kailangan nilang gawin. Number one, ito nga Sabbath day. So, ina-observe po nila yan. Pangalawa, circumcision. Pagtutuli. Kaya mapapansin po natin dito sa ating pag-aaral, malimit mabanggit yung circumcision o pagtutuli. Okay? And number 3, yung mga pagkain. Yung mga pagkain. So, yun yung mga ina-observe nila, no? Para mapanatili nila, sa pagkakaalam nila, yung tinatawag na pure na yung kanilang buhay sa harap ng Diyos. But here's the problem, no? Na nilalahok nila itong katuruan ito doon sa tinatawag na kaligtasan mula kay Hesukristo. So ito yung dahilan ng letter ni Paul, kaya niya isinulat itong sa Galatia para i-correct itong mga erroneous teaching na ito, itong mga unti-unti pumapasok na ito sa iglesia ng Galatia na nakakontaminate yung mga leaders, hindi lang mga members, maging mga leaders po. And later makita natin sino yon, yung naapektuhan na yon. Ano ho? At isa pa, ang maganda nito kay Paul, kasi kinilalaran niya, clear niya, na yung salvation ay, yung kaligtasan ay mula lamang sa Panginoon, sa biyaya ng Panginoon, sa pananampalataya mula lamang sa ating Panginoong Jesus, at wala nang iba. So yun po yun. Okay? Nothing more, nothing less. At ito ay pinag-aralan po natin 3 Sundays ago. Makita po natin na ang kaligtasan na ating tinanggap, na tinuturo sa atin at niyayakap natin ay kaligtasang galing sa ating Panginoon. Yung pure gospel that by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Sa biyaya lamang, sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus lamang. Maliwanag po ba? Amen. Alright. So, kaya nga, ito yung makita po natin,
na isang hamon sa pananampalataya maging sa ministry ni Paul. And even today, mga kapatid, ito rin yung nangyayari ngayon. Isipin niyo po, no, para bang nauulit lang yung history dati, parang katulad ngayon. Na ang daming lumalabas sa makaturuan na they are imposing this law, itong mga practices to on top doon sa salvation na meron po tayo. So medyo mag-iingat po tayo mga kapatid sa mga ganyan. No? Okay? Kaya nga maliwanag na sinasabi natin na ang kaligtasan ay kay Kristo Jesus lamang. Now, ito pa ang problema. Ito pa ang isa sa sakit na ulo ni Paul. Ito rin yung nakakalungkot. Itong influence na ito, yung mga influence ng mga practices na ito, ay naapektuhan din si Peter. Okay? Now, mapasin po natin, na-mention dito si Pedro. Okay? Now, si Peter, isa po sa apostol at isa sa kaibigan ni Paul. Si Peter po ay isa po siya sa apostol na para sa mga Jews. And Paul is apostle for the Gentiles. At dito makita po na ministry niya. Yung conflict over his authority and conflict over the true gospel. Okay? So, again, dito sa part 2 na ito, sa pagwawakas ng ating chapter 2, makita natin yung defensive mekanismo ni Paul pagdating po sa tunay na gospel. Okay? Na gospel, and that is the matter of this teaching. At ito po yung pag-uusapan natin sa umagang ito, mga kapatid. Amen po ba? Kung paano tayong hinahamon din ng Panginoon na tumayo, ipaglaban, manindigan sa katotohanan para sa mabuting balita. At ito yung napaka-importante, mga kapatid, sa panahon ngayon. Kaya sa umagang ito, ang ating pag-uusapan mula sa chapter 2 ng verse 11 to 21 ay pamamagatan po nating defend the true gospel, manindigan sa katotohanan. Okay? So, defend the true gospel, manindigan sa katotohanan. Now, tanong, na-experience yun ba na mag-rebuke ng isang tao, lalo na kung medyo alam mong mali ang kanyang ginawa? Sa kanyang mismong ginawa, nirebuke mo, diba? Yung kanyang maling aksyon. Meron ba ganon? O kayo mismo ang na-rebuke? No, sinaway. May experience ako ganon, no? Ni-rebuke ako. Okay lang, kasi ano lang naman nagkakamali. Diba? O kaya, ikaw naman, alam mo mali ang isang tao, ni-rebuke mo personally, immediately, sa kanyang mga sinabi, minsan sa kanyang mga salita. So, what will happen? Siyempre, hindi maganda yon para sa mga sinasaway. Okay? At para sa sumasaway, o sumusuway, tama, is hindi rin maganda kasi siyempre, hindi naman para bang siya ay pahiyain, kundi para i-correct. Right? So, ang pag-rebuke natin, hindi siya para pahiyain ang isang tao, but of course, siya ay para paalalahanan at i-correct sa kanyang maling ginawa. And that is Paul doing, doon sa kanyang ministry, sa pagharap niya sa mga erroneous teaching na ito, especially sa kanyang tropa, si Pedro. Okay? So, nangangulugan na sa katotohanan, mga kapatid, sarili natin ngayon, na kapag tama, kailangan nating tayuan at kampihan. Kapag mali, dapat nating ituwid at dapat nating ayusin. Lalo na pagdating sa mabuting balita. At ito yung nais natin makita. Okay? At nais nating maintindihan bakit kailangang tayuan, bakit kailangang manindigan sa katotohanan pagdating sa true gospel, sa totoong mabuting balita, sa tunay na mga balita. Now, how do we defend the true gospel? Paano ba natin madidepensahan? Paano ba natin mapapangalagaan? Paano ba natin may pagtatanggol ang mabuting balita? There are 3 things dito sa ating pag-aaral sa umagang ito na makita po natin. At ito ay malaking tulong para sa atin kahit papano. Or sabihin na natin makakatulong sa ating buhay, sa ating pananampalataya. Okay? So number 1,
Defend the gospel through courageous correction. Sabay-sabay nga natin basahin. Defend the gospel to... Sa Tagalog yan, ipagtanggol natin ang mabuting balita sa pamagitan ng matapang na pagtutuwid. Okay? Yung matapang na pagtutuwid. Mahalaga to. Bakit? Kasi, alam niyo po, ang pagtatanggol sa mabuting balita ay hindi lang po sa mga pastor ibinigay, sa mga leaders ng church. But of course, sa bawat isa atin. Amen? Amen? So, ibig sabihin, tayo na nandito, naniniwala sa katotohanan, niyakap ang katotohanan, tinanggap yung katotohanan mula sa ating Panginoong Hesus. Therefore, yung katotohanan na yan, ang siyang ating babantayan at aalagaan at ating pong dapat na ipagtanggol. Okay? Now, paano ba pinagtanggol ni Paul ang mabuting balita? Paano niya hinarap ang mga erroneous teachings na ito? Sabi dito sa verse 11, balikan po natin ang talata. Subalit nang dumating si Pedro sa Antioquia, harap-harapan kong sinaway sapagkat maling-mali ang kanyang ginawa. Now, dito sa letter na ito, dito sa sulat ito, tila may something na merong pasaway. Okay? Sino? Si Peter. Kilala natin si Peter kung paano siya namuhay, kung paano siya nanguna sa atin, o nanguna sa Panginoon, okay? Yung kanyang ministry, and of course, yung kanyang being the apostle. Pero dito, again, para bang after so many years, after ng ating Panginoong Jesus ay mag-ascend sa langit, meron yatang, sorry po, na para bang lumalabas na ugali ni Pedro sa kanyang buhay, o sa kanyang pag-uugali. Yung asal. Now, hinarap ni Peter, itong si Pedro, hinarap ni Paul itong si Pedro sa marami, hindi patago. Diba? At why Paul confronted and rebuked kahit na sa karamihan? Pwede naman personal, pwede naman sarilinan. Okay? Subalit, makita po natin kung paano katapang ni Paul nung kinorek niya si Peter in front of many people, yung mga Jews doon at mga kasama mga kapatiran doon. Hindi siya nangimi na sawayin si Pedro. Now, ano ang problema ni Pedro dito? Bakit sinuway ni Paul si Peter? One reason, hypocrisy, pagkukunwari. Okay? Basahin po natin. Dahil sa bago dumating ang ilang sugo ni Santiago, yung men of James, siya ay nakikisalo sa mga hintil. Okay? Papaliwanag ko po later. Subalit nang dumating na ang mga iyon, itong men of James, lumayo na siya at hindi na nakisalo sa mga hintil dahil sa takot niya na sa mga pangkat na nagnanais din na tuliin ang mga hentil. So, tingnan natin yung nangyari. Alam ni Pedro, in the first place, na ang mga Jews and Gentiles ay wala ng pagkakaiba. Alam niya po yan. Okay? Kasi, kung makipasip po natin sa Acts chapter 10, babalikan po natin, kung babasahin po natin, bibigay ko ng summarize. Acts chapter 10, verse 44 to 48, ay merong pangyayari na nangaral si Paul, si Peter po, nangaral siya at nakakilala ang mga ilang hentil doon. At ang maganda nito ay sa kanyang pangangaral, ang sabi doon na wala ng pagkakaiba ang Hudyo at mga hentil. So, same spirit ang binigay ng Panginoon sa kanya, kaya sabi niya, walang dahilan para sila ay hindi natin bautismuhan. So, in other words, in the first place, noong sinabi po ito, alam na ni Pedro, kaya nga siya nakikisalo sa mga hentil . Kaya siya nakikisalo. Alam niyo po, ang ethnic traditions ng mga panahon nila, ang hentil at ang Griego ay hindi po nagsasama. Ang hentil at Jews ay hindi po nagsasama talaga yan.
Kasi tinuturing ng mga Hudyo ang mga Gentiles na marurumi. Tama? Tinuturo nila, inaano nila na sila ay marurumi. Now, dito, makita po natin ay nagkaroon ng ibang reaction si Paul. Ang sabi dito, dahil sa takot niya. Fear. No, natakot siya. Peter was afraid. Now, ano yung kinakatakot ni Peter? Kumakain lang naman siya. Nagkakainan naman sila, nagsasalo-salo po sila, no? So, paano naapektuhan yung gospel sa kanyang ginawa? Okay? So, again, makita po natin dito na sa kanilang understanding, si Peter, wala nang pagkakaiba ang Hudyo at mga Hentil. Pare-parehas na yan sila. Okay? Kahit na sinabi ni Paul na wala nang pagkakaiba at sabi ng Bible, wala nang pagkakaiba, pero nagkaroon pa rin ni Shaka. Tingnan po natin, ano ba yung mga possible na kinatakot ni Peter, no? Nalilito kay Pedro at kay Pablo. Tingnan po natin ano yung mga kinakatakot. Number 1, takot sa pressure ng Jewish Christian group. So ito yung mga kapatid na baka siya ay malabelan na lumalabag sa mga Jewish customs. So ito po yung takot ni Paul. Okay? Ang problema, sa kanyang takot na to at hypocrisy, naapektuhan ang ibang mga kapatiran o yung mga ibang Hudyo. Sabi po dito, at gumaya naman sa kanya ang ibang mga kapatid doon na mga Hudyo. Pati si Bernabe. Si Bernabe po ay isang ministry partner ni Paul. Pati yon ay gumaya kay Pedro, nakahawa. So, ibig sabihin, minsan talaga pag natatakot o para bang nagkakaroon ng hypocrisy, nakakahawa po yan. Contagious, ika nga. So, ingat po tayo. So, dito makita po natin na nagkaroon ng takot si Peter, ngayon naapektuhan at nahawa rin po ang iba niya pa mga kapatiran. Okay? Kahit alam ni Pedro na malaya na ang mga Gentiles o mga Hentil, pwede na kumain ito, pwede na gumawa nito, pero nagkaroon pa rin siya ng fear. Okay? Meron kasi isang pangitain sa Acts chapter 10. Si Pedro, habang siya nangangaral, mayroon isang kumot sa Acts chapter 10 na bumaba at may mga kasamang hayop. Ang sabi ng Panginoon kay Pedro, kumuha ka niyan, kainin mo lahat o lumaglut, magkatay ka at kainin mo lahat. Siguro may kasama doon mga baboy, may mga seafoods. Sabi ni Pedro, Lord, vegetarian ako. Hindi ako pwede dyan. Sabi ni Lord, etong sagot niya, hindi na itinuturing na marumi ang nilinis na ng Panginoon. So that leads to Peter, kaya siya nakikisalo sa mga Hentil. So it's okay na kasama sa mga Hentil. But ang problema, nung dumating yung mga Hudyo, mga brother in Christ, kumakain si Pedro sa mga Hentil, kasama ng mga Hentil, umatras siya. Natakot siya, baka tuliin, baka yung circumcision, ika nga. So nagkaroon siya ng takot, hypocrisy, pagkukunwari. No? So ang ibig sabihin nito, kung sa madaling sabi, dapat hindi na lang umalis si Peter at nanindigan siya doon sa katotohanan. So ito yung makita nating pressure na naramdaman ni Peter. Pangalawa, takot na makompromise ang kanyang influence sa mga Jews. And then, si Peter po, isang leader po, isang pastor, isang apostol. Iniisip ni Peter na baka mawalan siya ng kredibilidad bilang Jewish believer. Sensya na po. Pinili niya po yung practical compromise rather than theological consistency. In other words, mas pinili niya pang umatras. Mas pinili niyang umalis kaysa mag-stand, ipaglaban yung katotohanan, ipaglaban yung mabuting balita. Kahit na ang gospel ay malinaw para sa lahat, pero still, lumayo siya para siya ay hindi mapahiya. Pero mali Ang sabi ni Paul, yung ganitong pag-iwas ay hindi ayon sa katotohanan
ng gospel. Sabi niya, ang kanilang kinikilos ay hindi ayon sa tunay na diwa ng magandang balita. Inisip ni Paul, tama yung ginawa niya. Ni Peter, tama yung ginawa niya. Alis na lang ako, pero ang totoo, mali ginawa ni Pedro. Mali yung ginawa niya. Nagkunwari siya, pero ang totoo, dapat nag-stand na lang siya. Dapat nanindigan na lang siya doon sa katotohanan na yon. Okay? Makita po natin dito, yung pag nangibabaw yung takot, katulad ni Peter, apektado. Apektado ang kanyang prinsipyo, ang kanyang kredibilidad na iniisip niya, yun nga, pero mali pa rin. Pangatlong bagay, takot sa pattern ng kanyang human weakness. Now, maalala natin si Peter, ito yung isa niya iniisip, baka maungkat yung kanyang pagkapalpakan. Naalala niyo po si Peter? Natakot siya sa alon. Right? Lumubog siya nung sabi niya, Panginoon, pupunta ako dyan. Pero nung lumakad siya, lumubog siya. Dahil yung faith niya ay natabunan ng alon yung kanyang faith niya. Ayun. Pangalawa, ito mabigat. He denied Christ 3 times. Tama? Sa kanyang pangamba na ito, so yung fear na ito, hindi na maging magandang resulta ito para kay Peter. Kaya mabigat yung reaction ni Paul sa kanyang ginawa, sa kanyang aksyon. Mabigat yung kanyang damdamin, kaya nga personally, publicly, nirebuke niya si Pedro. Kasi mali talaga. Diba? At makita natin dito yung katotohanan, kahit ang Bible, hindi niya itinago ito, na minsan talaga, kahit sinong leaders, sometimes we fail, may pumapalpak, minsan nagkakamali, may kahinaan. At ang maganda nito, yung kahinaan na yon, na tinatanggap, katulad ni Peter, ay paraan ng paghubog ng Diyos sa kanya. Paraan ng paghubog ng Diyos sa kanya bilang isang leader, na meron pala siyang plano para kay Pedro. Okay? Now, in Galatians chapter 2, dito, after so many years, sa kanyang pagdepend mula doon sa katotohanan na ang Gentiles, maging ang Jews, ay iisa na, wala nang pagkakaiba yan. Now, ito, maaari nagkaroon uli siya ng pag-aanilangan. And because of that, yung fear, yung takot na siyang namayani sa kanyang buhay, na hinayaan niya ang ilang mga Jewish brothers na naapektuhan, hindi lamang siya, okay, para sa mga erroneous teachings na ito, naging pangit yung kinahitnaan. Now, ito ang maganda. Hindi doon natatapos. Here's Peter. Ito si Pedro ngayon. Bilang kamanggagawa, bilang kapatid, para sinasabi niya, bro, siguro, mga salita, bro, nakaw, dumali ka na naman kapalpaka mo. Talaga naman, ayan ka na naman. Kinausap niya personal, kinausap niya publicly, Peter, maling-mali yung ginawa mo. Ipinapakita niya yung kanyang love, no? Pinakita niya yung kanyang concern over doon sa pagiging magkaibigan, but higit sa lahat, dahil yan ay mabuting balita, dahil yan ay katotohanan na dapat ipaglaban, na dapat tayuan. Peter, huwag ka sasama ng loob. Mali ka talaga. Mali ka talaga. Ang takot ni Pedro ay hindi takot sa Diyos, kundi takot sa tao. Hindi ignorance sa gospel, but inconsistency. Hindi siya nanindigan. Hindi doctrinal error, kundi practical denial of the gospel. Nakakalungkot, ang pagsuway ni Paul kay Pedro ay hindi para pahiyain
si Peter. But of course, dahil mas mahalaga ang mabuting balita. And we all know that Peter, isa po siyang napakagaling na apostol. Nirestore ang Panginoon, isang kapatid, isang mananampalataya. Ang kanyang mga sulat ay sobrang lupit. Sa New Testament natin pinag-aaralan, ano po. Kaya lang, minsan may nasablay. Nagkakaroon ng problema. Nangyayari talaga. And that what happened to Peter. No, pinapakita na dito mga kapatid, ang big lesson learning ng chapter 2 na ang tunay na gospel, mga kapatid, ay dapat nating ipaglaban kahit sino pa man. Amen? Dapat na tayuan, i-depend. Ang tunay na gospel ay hindi natatakot magtuwid ng kapatid. Lalo na po kung nagkakamali. Kahit na kaibigan, close friends, o kahit sino pa man, kung kinakailangang i-correct, katulad ni Peter, bakit hindi? Amen po? So we should defend the gospel with courage, na merong katapangan, pagharap sa mali kahit kanino. Amen? Kahit sino. Pinatunayan sa pangyayaring ito na ang gospel ay mas mahalaga kaysa kanino man. Mga kapatid. Ito hindi gawa ng tao, kundi ito'y katotohanan sinabi ng Panginoon na ating niyayakap ngayon, na ating sinasampalatayanan. At kapag ang pamumuhay ay hindi tuwid ayon sa gospel, kailangang ituwid, kahit masakit. Amen po? Kailangang ituwid kahit na masakit. A gospel we claim but do not live is a compromised gospel. Yon. Ang mabuting balita na tinanggap po natin, subalit hindi pinamumuhay, ito daw ay compromised gospel. Kahit na tila, mga kapatid, ang lahat ay hindi sang-ayon sa iyo, subalit tumatayo ka pa rin sa katotohanan, ipagtanggol pa rin, ipaglaban pa rin, manindigan para sa totoong gospel. Amen po? Katulad ni Paul, hindi siya nangiming sawayin si Peter. Isang kaibigan, isang ministry partner, pero he defend the gospel courageously. Kinorek niya, siyempre with love. Mas importante yung sinasampalatayanan natin. Okay? Ang sabi ng Romans chapter 1 verse 16, I am not ashamed of the gospel because it is the power of God for the salvation of everyone who believes, first to the Jews, then to the Gentiles. Makita po natin, hindi dapat tayo mahiya na ipangaral ang mabuting balita. Kahit kanino pa man yan. Di ba? Minsan nangangaral tayo o nag-share tayo ng gospel, experience nyo na ba na para bang, lalo na sa mga unbeliever o sa may ibang pananampalataya, hindi ka pa nag-start, no? Para bang sasabihin na ng ganito, ay hindi, alam na namin yan. Sa heaven kayo pupunta. Ay hindi, isa lang yung iglesia namin pinapaniwalaan. Masakit para sa atin, o parang na tatapakan yung ating pagkatao o yung ating pagiging isang tao. But okay lang. Mahalaga, hindi tayo nahihiya na i-share ang mabuting balita. Katulad ni Paul. Amen? So, ganun din po mga kapatid ang hamon sa atin. We should not ashamed for the gospel. We should defend the gospel na mayroong katapangan sa pagtutuwid nito. Hindi yung, sige, mag-join na lang din ako sa iyo. Okay? O kaya naman ay, okay, sige. Ito pa yung madalas na narinig natin. Huwag niyo po sasabihin, iisa naman ang patutunguhan natin. Compromise po yun. Okay? Compromise. It's a gospel compromise.
Iisa lang naman ang Diyos natin. Yes, we have one God. Meron tayo talaga isang Diyos. Pero depende yan sa iyong pananampalataya. At kanina sinabi ko na ang ating niyayakap sa pananampalataya ay yung ating pinaniwalaan na sa biyaya ng Panginoon sa pananampalataya kay Kristo Jesus lamang. Period. Walang Jesus plus. Walang plus this, plus it this, or not is this. No? So, dapat yung maintindihan po natin, mga kapatid. Now, hindi lang naman pagtutuwid ni Paul ang kanyang concerns dito sa chapter 2, verse 11 to 21, nilinaw niya din yung mismong mensahe ng kaligtasan. And that leads to number 2, how do we defend the gospel? Pangalawa, defend the gospel through a clear conviction. So what is our conviction? No? Pagtatanggol natin ang mabuting balita na mayroong malinaw na pinaniniwalaan. Malinaw na sinasampalatayanan. Malinaw na pagkakaunawa sa kaligtasan. Ang maling katuruan, sabi ng verse 15, kami nga'y pinanganak na Hudyo at makasalanang hentil. Sabi niya pa, gayon man alam naming ang tao'y pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Kaya kami ay sumampalataya kay Kristo, Jesus, upang mapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya at hindi sa pamamagitan ng kautusan sapagkat walang taong napawalang sala sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Now, here's the heart of his letter. Ito yung buod na kanyang sulat. Malinaw para kay Paul na hindi sa gawa na kautusan. Kahit si Peter, alam niya rin yan. Hindi sa gawa na kautusan, kundi sa pananampalataya kay Kristo Jesus maliligtas. 3 beses po binanggit yung pananampalataya, yung faith. Okay? 3 beses po binanggit yan. Alam ni Peter, Brad, sabi ni Paul, Brad, alam mo naman yan nasa pananampalataya, hindi sa mga bagay na yan. No, para sinabi niya, bakit mo ka pa umalis doon sa mga hentil na yon? Tuloy mo lang. Okay? Ganun talaga. Hindi, parang umalis ka pa, pakita mo na natatakot ka, baka yung rituals gawin ulit. No, hindi ganon. Baka magkaroon din ng barriers. Hindi ganon. So, yung faith ay isang sangkap sa kaligtasan. And faith, of course, ito yung responsibility na meron tayo. We need to understand na ang paraan ng kaligtasan ay sa pamagitan ng pananampalataya. And sa John 6, John 6:47, I tell you the truth, whoever believes has eternal life. Sabi ng John 6:47. Kaya nga, we are saved through faith. Sabi ng Ephesians chapter 2, for is by grace you have been saved. Okay lang. Pandari mo, mainit niya Okay lang. Tissue. Sabi niya, for is by grace you have been saved through faith. So tayo ay naligtas sa pamagitan ng pananampalataya. Amen? Ang ating kaligtasan ay nakabase sa pananampalataya natin kay Jesus. So if you believe that Jesus Christ is Lord, and then you will be saved. At yun, thank you bro. At yun ay malinaw na ating pong sinasampalatayanan, mga kapatid. Okay? So, it is not only, of course, by faith in Christ. And bakit po natin, we are believing and trusting the faithfulness of Jesus Christ, fulfilling the requirements of God.
Siya lang ang nakakumpleto ng law, naka-accomplish ng kautusan. At iyon yung ating sinasampalatayanan, mga kapatid. Okay? Through the faithfulness of Jesus, tayo ay naligtas. So mahalaga po, mga kapatid, na ating makita, katulad ng defend ni Paul, na wala ng ibang kaligtasan maliban sa ating pananampalataya kay Jesus. Amen po? Nothing more, nothing less. No, Jesus plus. Okay? Hindi yung gagawin mo to para ikaw maligtas. Pagka tinanggap mo si Jesus, kailangan mo to. Alam po, mayroong mga religion na ang baptism ay essential sa kaligtasan. Hindi po tayo naniniwala doon, ha? Ang baptism para sa atin ay simbolo ng ating kamatayan, pagkabuhay kay Kristo Jesus at pagsang-ayon sa pananampalataya na meron tayo. Alright? Hindi po siya sangkap ng kaligtasan. Na kapag ikaw ay tumanggap sa ating Panginoon, kailangan mo mabautismuhan para maligtas. No. So, hindi po ganon. So, isa pa, makita po natin dito, yung sinabi ni Paul, yung justification. Sorry, grabe talaga. O yung pagpapawalang sala, justified. Ang justified po is a courtroom term. Ginagamit po yan sa korte. Ibig sabihin ng justified, acquitted, or forgiven. Tama? So, justified is a courtroom term, again, means forgiven, acquitted. Napaka-importante nito. Dahil mismo si Peter, alam ni Paul and Peter that no one person justified sa pamagitan ng Mosaic law o ng batas na ito. All of us are failures, maging Hudyo at Hentil. Okay? Ang sabi ng Romans 3:23, no one is righteous, not even one. Pero ang maganda, dahil tayo ay pinawalan sala ng ating Panginoon, dahil sa ating pananampalataya kay Jesus, okay, tayo ay naging anak ng Diyos. Amen? So, when we have faith in Jesus, nung tayo ay tumanggap sa Kanya, sinuko natin ang ating buhay sa Kanya, nanampalataya tayo sa Kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo na siya'y anak ng Diyos, at may kakayanan tayo iligtas, and then we declared righteous, and then justification o justified, pinawalan sala tayo ng Panginoon. Okay? Sabi ni Paul, ang pagsunod sa mga rules and rituals ay hindi magdadala sa katuwiran ni naman. Subalit ang kautusan ay nagbubunyag ng kasalanan, nagsisiwalat ng kasalanan. So yun yung trabaho ng law, mga kapatid. Ito yung trabaho ng Mosaic law upang ipakita sa atin, isiwalat, ibunyag sa atin na kailangan natin ng Savior. Amen? Hindi para magbigay ng katuwiran. Ipinapakita ng kautusan na kailangan natin ng kaligtasan at si Jesus lamang ang kaganapang iyon. So, kaya kahit na minsan na tayo ay may palpak, nagkakamali, sumasablay, sometimes we battle with the desire of this flesh. Mga kapatid, kahit sa araw-araw, sa mundong ito, na nangyayari po. And as far as the position goes, yung posisyon natin kay Kristo, nakikita pa rin ng Diyos ay ang katuwiran ni Kristo sa ating buhay. So yun po yung masasabi natin, we declared righteous, no? God declared us righteous, yung righteousness ni Kristo na siyang inimpute sa atin, na binigay sa atin, yun yung nakikita ngayon ng Diyos sa atin.
At yun yung malinaw na sinasabi ni Paul dito. And that's our also a clear conviction na meron tayo. Okay? Hindi yung parang pa nagkasala o kasi minsan hindi yung maiwasan nagkaroon ka ng pagkakamali o kasalanan. Ligtas pa kaya ako? Hindi po yun. Tandaan po natin na tayo ay naligtas na, binayaran na ni Jesus ang ating kasalanan, at tayo ay tinawag niyang anak. At tayo ay kanyang tinatakan ng kaligtasan na ngayon ay ating pong taglay-taglay. So mga kapatid, tandaan po natin that we are justified by Christ sa kanyang dugo sa pamagitan ng ating pananampalataya. Maliwanag po yon? So nakikita pa rin ni Kristo, nakikita pa rin ng Diyos ang katuwiran ni Kristo sa ating buhay. Now, tuloy po tayo. Sabi dito, ngunit kung itinatayo ko muli ang winasa ko na, ipinapakita kong makasalanan nga ako. Now, ganito yan. Para sinasabi dito ni Paul, kung yung mga law, yung mga mosaic law na yan, ay muli ko itatayo para yung pader. Sabi niya kay Peter, habang kausap niya si Peter, para uli yung pader. Naalala mo, Peter, tinanggal na nga ng Diyos yung mga pader na yan na maghahati, na magkakaroon ng distinction sa Gentile at sa Hudyo. Wala na yun eh. Pero sabi niya, kung yung mga law na yan, na winasak na, ay tatayo ko ulit, edi parang ganun ulit ang mangyayari. Parang walang silbi, yung kamatayan ni Kristo. Parang lawbreaker tayo lahat. Sabi niya kay Peter. So yung mga Jewish law, sabi doon, hindi na yon ang umiiral. And tuloy, sabi diyan, ako'y namatay na, sabi ni Paul, sa kautusan, sa pamagitan rin ng kautusan, upang kayo mabuhay para sa Diyos. Upang ako'y mabuhay para sa Diyos, ako'y kasama na ni Kristo na ipinako sa krus. Amen. So patay na nga eh. Patay na nga at huwag na ipagpilitan itong kautusan na ito. So you must stand because you have the clear conviction, Peter, na ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng mga batas na yan. Wala na nga yan. And that's remind us, mga kapatid, sa ating mga sarili, sa ating mga paniniwala, sa ating pananampalataya, na wala ng law na anumang overrule sa binigay ni Jesus na kaligtasan sa atin. Amen? Ang sabi na Acts 4:12, wala nang pangalang ibinigay sa sino ng langit na sukat ikaligtas ng tao. And that is Jesus. Amen po? Yung kaligtasan na yon ay sapat na ibinigay po sa atin. Okay? Kaya sabi dito sa Romans chapter 3, kaya't ano ngayon ang ating may pagmamalaki? Wala. At bakit naman tayo magmamalaki? Dahil ba sa ating pagsunod sa kautusan? No. Kundi dahil sa ating pananampalataya kay Kristo. Kung gayon, maliwanag na sa pamamagitan ng pananampalataya, itinuturing na matuwid ang tao at hindi sa pamagitan ng pagtupad sa kautusan. So meaning, dineclare tayong righteous, justified dahil sa ating pananampalataya kay Kristo. Amen? So mga kapatid, mga kaibigan, mahalaga talaga, importante ito na sinampalataya mo na ba si Jesus? Mahalaga na maintindihan na ang ating kaligtasan ay hindi sa pamagitan ng ating pagyayabang, sa ating mga gawa, sa ating pagbibigay, o sa ating pagtulong sa mga charities and institution na masabihin natin meron tayong plus 10 sa langit. No. Kailangan genuine yung faith mo kay Kristo para ikaw ay magkaroon ng tunay na kaligtasan. And that's our clear conviction of our faith sa ating pananampalataya. Amen po? Kaya ba natin tayuan itong pananampalatayang ito? Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. So mahalaga, mga kapatid, na ang tunay na gospel ay malinaw.
Salvation is by grace alone, Ephesians chapter 2, verse 8 to 9, through faith alone, Galatians chapter 2, verse 16, kanina binanggit natin, in Christ alone, Acts 4:12. Malinaw, klaro. Klaro po? So anumang idagdag dito na ginawa ni Kristo, sa ginawa ni Kristo, ay binabaluktot nito ang mabuting balita. Dahil ang gospel ay hindi Christ plus, kundi Christ alone. Ang gospel po, ang tunay na gospel, ay hindi Christ plus these things, those things, gawin mo to, do this and do that. No. But Christ alone. Period. Amen? Praise God. And that's our conviction. Ito yung ating pananampalataya, ito yung sinasampalataya na natin, ito yung pinaniniwalaan natin mga kapatid. Nothing more, nothing less. Okay? So, number 3, how do we defend the gospel? Lastly, defend the gospel through Christ-centered living. Sabay-sabay natin basahin. Defend the gospel. Salamat po, gising pa kayo. So, pagtanggol ang mabuting balita sa pamagitan ng makitang buhay ni Kristo sa atin. Yung totoong binagong buhay sa atin. Mahalaga po sa buhay natin na makita yung resulta ng mga mabuting balita. Why? Sabi ng Bible, because we are the salt and light of the earth. Tama? At dapat bilang mga asin at ilaw, tayo ay mayroong pakinabang, meron tayong liwanag. Meaning that Christ seen in us. Amen po? Because Christ is in us. Nasa atin po. Ang sabi ng verse 20, at ito na napakaganda, kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon, sa katawan ay kinabubuhay ko na sa pamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog na kanyang sarili para sa akin. Hindi ko tinatanggihan ang kagandahan loob ng Diyos kung ang tao ay magpawalang sala sa pamagitan ng kautusan, walang kabuluhan ang pagkamatay ni Kristo. Na gusto kong gamitin yung English o yung NIV. I have been crucified with Christ and I no longer live but Christ lives in me. Amen. So si Kristo na ang nabubuhay sa atin. And that's the Christ-centered living we should sin sa ating mga buhay bilang mga mananampalataya. Okay? Now, pag sinasabi natin, I am a follower of Christ, I am a believer of Christ, ang tanong, nakikita ba si Kristo sa buhay mo? And that's very important, mga kapatid, na sangkap sa ating mga buhay bilang mga mananampalataya. Tama po? Nakita ba yung ehemplo ng buhay ni Kristo sa ating buhay? Nababago ba yung buhay natin? Siyempre, dapat. Okay? Again, dito sa verse ito, is the famous verse, famous letter na sinulat ni Paul dito sa Galatian. At napakagandang declaration, ano? So, I have been crucified with Christ, meaning we have a new identity dahil kay Kristo. Kung dati, tinatawag tayong sinners, now, we are, righteous. We are children of God. At ako'y napako kasama ni Kristo, meaning bagong pagkakakinanlan, wala na yung dating Samuel, kundi bago na. In 2 Corinthians 5:17, yung sino mang nakipag-isa kay Kristo ay bago nang nilalang. Wala na yung dating ako, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Amen po? Kaya nga kung ikaw ay nakay Christ na, yung dati nating buhay, dati mong buhay, na kasama ng namatay, ay wala na yon. You are new
creature. Bagong nilalang. Amen? Kahit na para bang makita mo yung itsura ng katabi mo dyan, para luma pa rin, pero bago na yan sa kanyang loob. O, huwag mo na tingnan yung katabi mo. Wala akong sinabing tingnan, pero in other words, mga kapatid, that is the truth about the gospel that we have learned, we have received from the Lord. Ito yung buhay na meron dapat tayo. A Christ-centered living. Dahil ang tunay na gospel ay hindi lamang nagpapatawad ng kasalanan, kundi ito'y nagbabago ng buhay dahil si Kristo ay nasa atin na. Amen po? That because Christ lives in me, in Christ is in me. In Christ, nasa ating buhay na ipamumuhay. Kasi nung tinanggap natin si Jesus sa ating buhay, siya yung namumuhay na sa atin. Now, eto po, paano natin maipapakita ang Christ-centered living? Paano natin maipapakita na meron tayong buhay na nakasentro sa ating Panginoong Jesus o pinamumuhay si Jesus sa ating buhay? Number 1, sundan palagi ang example ni Christ. Amen? Sundan palagi yung example ni Christ. Follow the examples of Christ. Alam niyo po, hindi naman pinagbabawal ni Jesus na makisalamuha tayo sa mga sinners. Kahit nga si Jesus, eat with the sinners. Dinners with the Pharisees. Nakisama pa rin siya dyan. No? He was with Jews and Gentiles. Public and private. So, balit, he is consistently the same Jesus kung sino siya. And the same true sa ating mga buhay, mga kapatid. Kung tinawag ka sa iyong trabaho, sa iyong komunidad, na alam mo na para bang wala pang mga Kristo sa buhay nila, and then, dun ka dadali ng Panginoon. I-contaminate mo sila ng mabuting balita. Hindi ikaw ang mahahawa. Sila dapat ang mahawa para sa iyo. Tama po ba? So follow the examples of Christ. Okay? Kasi yun ang napakahalaga. Pangalawa, ito, expect na hindi lahat ng tao ay gugustuhin ka. Tama? Hindi lahat ng tao, especially when you share the gospel, yung iba tao, lalayuan ka. Diba? Okay lang yun. Ang problema kay Peter, lumapit siya lumayo. Kasi natakot siya, nahiya siya. So, dapat hindi ganon. So, binigay yung example ni Peter para makita natin na maituro sa atin, no, nandyan ka. Ginagamit ka ng Panginoon dyan. Okay? So, magpatuloy ka. Kahit na ang mga tao ay ayaw sa iyo. Remember this, mga kapatid. Tandaan po natin to, na ang Christianity ay hindi popularity contest. Hindi siya paligsahan. Hindi siya pagalingan. Kundi, ito ay patibayan. Maipamalita mo, mahi-share mo, ang tunay na salita ng Diyos, manindigan, okay, sa tunay na gospel. Tandaan po natin, kahit nga si Jesus, inayawan ng mga tao. Kahit si Jesus, tinanggihan ng mga tao. Akala mo, sa kanya yung mga tao, nung pumasok siya sa Jerusalem, Hosanna, Hosanna to the highest, and the same people na nagsisigaw, ipako siya sa krus. Minsan, pag hindi tayo nagsishare sa ating mga kaibigan, katrabaho, ng ikaw ay Christian, okay sa iyo di ba? Pero minsan, pag alam na ikaw ay Christian, umiiwas na. Layo tayo dyan, sobrang holy yan. Layo tayo sa Kanya. Kasi, share na naman tayo ng Bible niyan.
tuloy ka pa rin, kapatid. Tuloy pa rin. Okay? We can't be pleasers. We can't be people pleasers. We have, and we must to be a God pleasers. 1 John 13, kaya mga kapatid, huwag kayong magtaka kung kinapuputan kayo ng salibutan. Sabi ng salita ng Panginoon. And number 3, we have to ask God na maging courageous sa pagbabahagi ng mabuting balita. And that is para maipakita natin na Christ-centered ang ating pamumuhay. Hilingin natin sa Diyos na tayo maging matapang, maging bold, like the early church. Kung paano sila naging matapang, paano sila maging bold sa pagpapahayag na kanila pong ng mabuting balita. No? Ang kanilang panalangin, Lord, make us bold, make us courageous. And the same thing na gusto ng Panginoon sa ating buhay. Na tayo ay maging matapang, maging courageous sa pagbabahagi ng mabuting balita. Amen po ba? Praise God. Sana hindi tayo matakot sa tao. Minsan kasi kinakatakot natin sasabihin ng tao. Kung matakot tayo, sasabihin ng Diyos para sa atin. Okay? So, yun ang importante. So, mga kapatid, mahalaga na maintindihan po natin those things that kung paano natin dinidepensahan ang gospel. In recap, ito yung mga paraan para ma-protectionan o maidepensa natin ang tunay na balita, ang tunay na magandang balita. Patapang nating ituwid ang mga tao, ang sino man, sa tunay na mabuting balita na ating sinasampalatayanan. Amen po ba? Clear convictions of our salvations. Yung tinanggap natin kaligtasan, yung ating pananampalataya kay Kristo Jesus, at sa biyaya lamang, hindi sa mga gawa, yan ay malinaw na pagdepensa natin sa gospel. And finally, yung buhay natin na nakaangkla kay Kristo. Nakikita yung buhay kay Kristo. Amen po? Mahalaga po ito. At tingnan nyo, dito ako magtatapos. Ang pagtatanggol sa tunay na gospel ay hindi lang sa pamamagitan ng tama at malinaw na doktrina, kundi sa pamamagitan ng buhay na consistent. Matapang at nakikita ang pagbabago kapag tayong mga believers ay namumuhay ng tapat kay Kristo. Ipinapakita natin na ang gospel ay totoo, makapangyarihan at karapat-dapat na ipaglaban. Amen? So ito yung gospel na ating niyakap at dapat nating ipaglaban ang katotohanan.